Santiago. Attorney Santiago of LTA. Sir, kukunin ko lang po ang tanong ko mula sa inyong mga ipinayag kanina. Since the time of General Manda and the rest of General Manager LTA, Katakis, Acosta, Pineda, they always promise the complete rehabilitation and development of Laguna Lake. And until now, I hope through your office, magagawa na ito ng paraan na hindi na pamugaran ng mga illegal settlers who even occupied and present land titles, even though that particular is part and parcel of Laguna Lake. Would like to clarify the question, sir. Is that a manifestation? Ano po yung specific question po ninyo, sir? Sana po sa pamamagitan nga ng tanggapan ninyo, yung naipangako na wala ng illegal settlers, mga squatters who occupies the part and parcel of Laguna Lake, hindi na ho matapos lang. Although ang premise kanina dapat sa tree plant tree growing lang tayo pero yung tanong mo ay tungkol sa ISF. ISF growing yun. Well, I just assumed office for the last 18 months, no? And one of the problems that beset my office is the problem of ISFs. My job went as far as determining whether or not these areas are covered by proclamations under alienable and disposable agricultural lands. And based on my initial study, just initial, there are some areas that are already covered by AND proclamations. Meaning to say, though this is a public land, pwede na po yan applyan ng sino mang informal settler. For example, in Taytay, no? Yun po yung isang issue dyan na puno na ng ISFs pero yung area covered na ng presidential proclamations. So historically, nauna po yan noong panahon ni Ramos. And then, nirevoke yung ANB proclamation na yan because the panahon na ni Gloria because of the Ondoy. Now, nire-revive uli. So, there are only two ways of formalizing yung kanilang possession dyan through a presidential proclamation declaring any area as alienable and disposable. No? So now, I'm in the process of getting all of these documents kung yun yung sinasabi niyong rehabilitation. Now, with respect to those that wala pa po na mga ISFs na tinatawag natin, or even illegal fisher folks, yung naglalagay ng tanim dyan na kinakausap na po natin yan na maglagay naman sila doon sa tamang fishing belts. Pakiusapan po muna natin dahil lahat naman po yan ay mga tao rin na merong tinatawag natin human rights. Now, at present, I am now conducting a comprehensive master development plan for the entire lake. So that I will know now ano ba ang carrying capacity nito. Dahil magmula ho nung sinabi nung batas sa RA 4850, 90,000 hectares daw po ito. At binigyan ng 10% para sa mga fisher folks. That was in 2016. Then, paunti na ng paunti. Then I'm now delineating and reviewing the zoning din, yung ZOMAG na tinatawag. So, I'm not promising anything, but small steps po. Small steps. Siguro, ito po yung first time magmula kay GM Manda na nagtanim po Lake White. At ito po ay hindi lang isang lugar sa ngayon. 17 pa po yung ginawa namin sa iba't ibang lugar. Ito lang po ang program area para po sa civil service. Sila po yung ang ating flagship program carrier nito. So, best effort po na small steps will become bigger steps. Nag-tree planting po kami last year, ngayon po ay tree growing. And this will be a continuing one. With respect to waste recovery, I have to repeat to you na meron po kaming nakaset dyan every LGU until December.
Maliban na lang kung may bagyo and it will prevent us from conducting it. No? So, tingnan na lang po ninyo. Ayoko pong mangako ng malawakan, but I'm always praying for patience, for babies, for small steps, and these small steps will create big difference at the end. Tingnan na lang po ninyo. Thank you very much. Yes, ma'am. Pasensya na, Ate Rose. Kasi ang aga ko dito. Good morning po, and ang tanong ko po kay Attorney Carl Dograles, kanina po sa speech niyo po, and then may nabasa po ako na you're trying to modernize ng Civil Service Commission. Paano po natin mabibridge yun in terms of sa HR, Human Resources, no? Kasi meron pong mga balita na ano na po tayo, nasa aging stage na po ang ating mga local government o yung mga empleyado sa gobyerno. So how can you bridge that para mas maengganyo po natin, no, ang ating mga bagong graduates na pumasok po at magsilbi at maglingkod po sa ating mga kababayan? Okay, maraming salamat sa tanong. No? Actually, yung sa tanong mo na yan, marami atang tinamaan na iba't ibang topic. So first, sa digitalization tayo. Sa digitalization, ang good news ko po ay bago lang pong inaprubahan ni Pangulong BBM yung aming mungkahi na magkaroon ng Philippine Civil Service Modernization Program with the support ng PBBM administration, kasama at kabilang dyan ng through the World Bank din na support. With that, by next year, maumpisan po natin ito. Ang ibig po sabihin yan, magkakaroon po tayo ng HRIS for government. So yung HR, hindi na po siya Excel file, kundi HRIS na po ang gagamitin natin. So we will start with pilot agencies. It's a 5-year program. At the end of the 5-year program, marami na pong ahensya at local government units ang makakabit doon. Ang ibig po sabihin yan ay makakapagbigay po ang CSC ng panibagong HRIS system for the different government agencies kasama at kabilang ang LGUs dyan. After 10 years ay hopefully lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay nakakabit na dyan. So this will really modernize yung HR natin. Hindi na siya widow-widow, hindi na siya Excel-Excel, kundi nakakabit na talaga in an HRIS system na integrated siya sa payroll system. Sa ganung paraan, kami sa civil service, makikita agad namin kung anong at ilan talaga ang vacancies ng different agencies in government para mas ma-push po namin ang mga iba't ibang ahensya, pati na rin mga LGUs, pati GOCCs, to fill up those vacancies. So dito po papasok yung kabataan. So, dahil maraming ang vacancies, there are 203,000 vacancies currently in the entire bureaucracy, kasama at kabilang na dyan ng LGUs, national government agencies, GOCCs, pati na rin ng local water districts kasama dyan, sa bilang ng 203,000 current vacancies in the government bureaucracy. So, dito po papasok mga kabataan because marami po tayong mga kabataan na willing and very willing to and able to enter into government. Sa makatwiran nga, kung titingnan mo yung ating profile ng mga nag-e-exam, halos karamihan mga kabataan yan, nagsi-civil service exam. Year in and year out, napupuno po namin kulang pa ang almost 700,000, more than 600,000 slots natin for examinees. Ganun po ka in demand ang civil service exam at karamihan dyan mga kabataan. So if we are able to bring in mga kabataan into the civil service, into those vacancies, then mas maging madali rin po ang pag-embrace ng digitalization. Pagdating rin po sa digitalization, syempre hindi pwede mapag-iwanan ang mga nandyan na. So we are also embarking through our Civil Service Institute, we're also embarking yung ating upskilling and reskilling ng ating mga civil servants in terms of digitalization. So kasama at kabilang rin po yan sa plano natin na those in the civil service must be able to embrace digitalization, must be fully aware of using digital tools. Kabilang na rin po yan sa ating digital transformation process. So all of these aspects ginagawa natin para maging future ready po ang civil service.
Okay, thank you po. Isa na lang po kay sa LLDA po. Ha. Nakakatuwa po na we're doing this tree growing activity, no, sir. But sabi nyo nga kaya nga hindi na siya tree planting because susundan na natin o babantayan na natin yung ating tinatanim. Sa ngayon po ba, sir, yung pagpili po, no, sabi nyo kasi kanina kawaii, bamboo trees po yung pangalan. Paano po natin masusing mababantayan talaga? Kasi napakadami po, kumbaga sa isang taon, marami po, naimbitahan po ang media, marami po kami nakikita ng mga aktibidad ng ating mga local government units sa mga tree planting or tree growing activities. But still, nakaharap po natin itong mga problema sa mga pagbaha, recently po yung sa Rizal. So, paano po natin yung sustainability po ng mga ganitong mga aktibidades na makakaagapay po dito sa kinakaharap po nating climate change? Naging malawak na climate change na ito. Ang climate change can be also different. We can also include solid waste recovery, no? Para to avoid crisis natin. First and foremost, I also embarked on solid waste recovery along the Laguna Lake. Tie up ko na ito with the tree growing. Dito, kasama ang mga NGOs, non-governmental organizations, to help us monitor at puntahan araw-araw or every weekend itong mga lugar na nalinis namin, itong mga lugar na nataniman natin. So, Mr. Muergo is here a while ago and he represents the NGO. Ang Coast Guard ay sumusuporta rin dito sa ating gawain ng solid waste cleanup. Ang mga companies I've seen here Manila Water nandito to support us. Ito pong mga hindi lang government, no, kami suportado ng mga ng NGOs itong proyekto na ito. So there is a circular effort here na hindi lang yung one time big time, kundi tuloy-tuloy itong pagtatanim namin. Even yung waste recovery namin in a month, 2 beses kami nagko-conduct ng solid waste recovery unless prevented by strong typhoon. So since March of this year, naka-10 na kaming LGU na napuntahan at meron kaming naka-schedule uli by end of September, October hanggang December, mga additional 13 to 15 pa ang mapupuntahan namin. And I told you a while ago na ang na-recover namin na plastic for repurposing is 5 tons already, working on this for 1.5 hours. Now, I would say that the 1.5 hours will just be an imprint. No? Gusto kong i-ano sa mga local governments, sa mga fisher folks in particular. We are involving the fisher folks kasi dito tayo nagtatanim sa lake shore or lake wide, no? Na maasahan din sila sa pagbabantay nitong ating kaunlaran at kabuhayan dito sa Laguna Lake. Tulad nitong pagtatanim na ito, alam din nila ito na bantayan din nila, sila yung madalas na nahandyan dyan. Okay? Now, every now and then, we'll be visiting this through our Community Development Department para to see to it na nagkakaroon ng paglaki itong mga trees na itinatanim natin. This is why we involve also the Civil Service Commission because there are so many civil servants dito sa bawat LGU. Sa katunayan, yung 17 na kung saan tayo nagtanim din simultaneously, ang mga senro at mendro po ang nag-spearhead sila yung mga bisor dito sa pagkakataon nito para mabantayan din nila. There is a concerted effort of the DNR, LLDA, civil servants, and the non-governmental organization. So, kumpleto po ito. It remains to be seen, siyempre, no? But I promise you na this will not be just a one-time, big-time effort. This will be a continuing. Okay, thank you. Okay. Thank you po, Attorney Nograles and Attorney Santiago. Again, this is a reminder to our media na one question per media lang po. And again, the question shall be raised
is connected or related to our tree growing activity? Thank you. Proceed na po tayo sa next question. I'm Rose Solangon from Gabay at Action IBC 13, then Talking Heads, Teleradyo ng Gabay DZRJ, 810 Radyo Bandido. I have 4 connected media, mainstream media, kaya lahat na, isang tanong lang. Don't worry, I'm happy to see once again Attorney Carlos Nograles. He's really a good man and the only congressman retaining his position. Kauna-unahan talaga, di ba? Anyway, address to the city government of Binyan. Would like to congratulate the city government of Binyan because they had it all, take it all. Manila Bay champion at Seal of Good Local Governance. Lahat yan, nagsimula kay Konglen, mas lalong pinalakas ni Mayor Arman Dimagila at susundan pa ni Mayor Vice Jen Alonte and the City Council. Now, ganun din po sa ating LLDA at sa ating pong, of course, sa ating pong Philippine Civil Service Commission. Sa LGU po, napalakas nyo na po itong nakikita natin ngayon at alam natin kung ano po dati yung sitwasyon ng lugar na ito. Na ngayon nagiging pasyalan na, nagiging sentro na, at nakikita natin na tinamnan ninyo, nandito na rin po ang lahat. So, ano pa po yung masasabi natin na gusto pang gawin ni Mayor Arman Dimagila bago po at saka ni Mayor Vice Jen? Actually, sa tree planting, yung tanong kaninang nauna, ang challenge talaga sa tree growing is, mapapalaki ba talaga yung mga puno? Ilang percent kaya ang mabubuhay? Sino ang mag-aalaga? Diba? Alam nga naman ang mga taga-civil service ay bumalik dito weekly. Ang mga taga-LLDA ay bumalik dito. No. Andyan ang sender natin, ang Sir Rodel. Mr. Lee, asa? So, tayo ang mag-aalaga talaga. So, mas madaling tingnan, perfect yung location natin. Tumingin kayo dito sa side na to. Tingnan niyo yung paligid niyo. Hindi ako panay puno. Tumingin kayo doon. Wala. Imagine niyo kung itong dami ng punong ito ay ganun din sa tabi ng Laguna Lake na hindi dinadaanan naman ng mga mangingisda. At ang mga punong yan ay itinanim 20, 30 years ago. Hindi ko nagtanim yan. Sa amin itong lugar na to, hindi ko kami nagtanim yan. Yung pang dati yung may-ari pa nitong mga nagtanim yan. So, ganoong katagal para tayo magkaroon ng gantong kalalaking mga puno. Tayo nagsimula, ganyan. So, imagine niyo kung sino nang makikinabang. Pero kung wala magsisimula, wala silang aasahan ganito. Dito sa lugar na to, di ba? So, kinakailangan talagang magtanim at alagaan. Hindi pwede magtanim lang, pinakamadali yung magtanim eh. Pinakamadali ang pero yung magpatubo, yan kasing puno, alam nyo, kapag lumampas ng mga ilang feet, sa kanya lang masasabing, buhay na ito. Di ba? Pero kung ito pwede pang kainin ng kambing, pwede pang maapakan, masagasaan ng sasakyan, di ba? Hindi ho siya siguradong mabubuhay. Sa tinanim nga natin tingin ko, magiging napakasaya natin pag 80% na buhay. Maganda na yon. Magandang average na yon. So, imagine niyo kung ang buong Laguna Lake, ang paligid natin, ay magiging katulad nito. Maraming puno. Baka naman, konting dredge na lang sa Laguna Lake para hindi tayo binabaha. Kasi kita nyo ngayon baha yan ang taas mo niyan. Araw-araw kasi nakikita ko So, kailangan nating magtanim ng maraming puno. Yung mga open spaces natin, particularly ng mga ari-arian ng gobyerno, kailangan nating matamnan. At totoo nun, ang pinakamadaling magtanim ay mga civil servants. Bakit? Kasi nare-require po ng civil service yan Napansin niyo bakit may mga taga-Caloocan dito? May memo. Bakit may mga taga-DepEd? May memo. Sabi ko sa DepEd namin, ba't pa kayo nagpunta rito? Hindi na kayo kailangan dito. Kaya na namin ito. Ang sagot nila, hindi ho pwede. May memo ang region. Ganon ang civil servants. Madaling sumunod. Diba? Ang mga sundalo, ang mga pulis. Pag ni-require tayo ng civil service, ng mga departamento natin, wala tayong magagawa. Susunod tayo.
Kaya kinakailangan ito yung ipasok natin sa isip ng lahat ng civil servants. I-require, parang nung panahon dati na ang mga bata, bago makagraduate, kinakailangan makapagtanim ng puno. And ito na lang yung pagkakataon para yung lugar natin ay hindi na masyadong uminit. Pansinin nyo ngayon, di ba? Napakabilis uminit, napakabilis umulan. Wala namang bagyo. Pero ang lakas ng ulan. So, kinakailangan meron tayong gawin para dito. So, ito yon itong ginagawa ng LLDA, ginagawa ng civil service in cooperation with the local government unit. Salamat po. Opo. Kay Sir Cabrales and Sir Santiago, how do you rate now the city government of Binyan for their environment compliance? Alam niyo, pagdating sa housing problems, pagdating po sa pagbaha, nare-resolve ng Binyan City. So, para tularan po ng ibang LGU to encourage them to do the same thing like tulad po ng ginagawa ng Binyan City. Kasi kung makikita po nyo dati itong De La Paz, binabaha po ito, puntahan ng tubig. But now, nakita po ninyo yung puntahan ngayon ng mga turista. So, sir? Alam nyo, sa legal parlance, leading question yan alam naman ninyo, how do we say, what else can we say? The main reason why I suggested to CSC Chairperson Nograles na dito gawin, because this is an LGU worthy of emulation. Pwede nating gayahin sa ibang local government units. At sa tingin ko naman ay hindi ho ako nagkamali. Sa Rizal side naman po, kung pupunta rin kayo dun sa Baras, nakarating, ako po kasi nag-ikot nag-LGU caravan ako last year para makita yung lahat ng kalagayan ng mga LGUs. At ako po ay humanga rin dito sa Binyan. Nakita ko po yung command center nila dito na hindi ko kayo pwede magtago. Yun po yung gusto ko na walang pwedeng magtago. Lahat to nakikita. Kahit po yung river nila dyan na may nagdaang mga dumi-dumi. Tanong ko sa kanya, sa inyo ba galing? Hindi, sa upland yan. Alam pa nila kung saan galing. So, ayoko na hong magsalita at baka medyo lumaki ho ang ulo naman ang ating mayor. Pero they deserve all the praises na sila po ang talagang conscientious and good public servant. Alam po nila na protektahan din ang environment at nakikita po naman natin. Sabi nga, the thing speaks for itself, no? Res ipsa loquitur po sa Latin yun at alam po ng mga dalawang lawyers na katabi ko. Wala na hong ibang pwedeng sabihin pa ako, hindi nakikita natin. To see is to believe. At meron nga sinasabi sa The Prince, no, di ba? What is essential is invisible to the eye. Pero ito po, kitang-kita yan. Ha? So, wala na tayong masasabi. At tuloy-tuloy pa sila sa paggawa ng magaganda. Ano po? Yun lang po from the part of LLD. And there is more cooperation from them. Ihira po na ang LGU ay makasama namin sa ganitong kumpleto, no? May mga konsyal pa, kumpleto sa kooperasyon. Salamat po sa inyo. On behalf of the Civil Service Commission, kami naman po ay lubos na nagpapasalamat. No? Una sa lahat, siyempre sa ating host ngayon, City Government of Binyan, Laguna. 17 municipalities po, LGUs ang nag-participate ngayon. Maraming salamat sa LLDA na mobilize po ang 17, hindi po biro yan, sa different parts of the lake. Tapos, meron pa, hindi pa tapos, meron pa kami sa Thursday, doon naman sa Baras, Rizal, sa Rizal side. Itong 17 sa Laguna side lang po ito. So kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil dyan. Last year po, mukhang napag-usapan na yun kasi nung nagka-plant run po kami, ang challenge po actually ang inaano ni GM is, doon naman po tayo sa Laguna Lake. So sabi ko, sige, next year, kaya nandito po kami. Pero biruin nyo, sa lahat ng nag-participate ng mga LGUs today, ang napili po nating site is dito. Ang program site for this whole entire program, alam ko na kung bakit. Dahil very dynamic, very active, very supportive, at talagang may pagmamalaki ng Binyan. Ang dami na may pagmamalaki.
maiba lang ako, hindi naman sa environment, pero I'm very impressed una sa lahat sa, like kung binibiro si Mayor, nakikita ko napakagandang city jail ninyo. World class po yata ang city jail yan, so talagang hindi po biro yan. Talagang kinaiingitan siguro yan ng maraming mga LGUs, pati na rin kami. So, at sa marami pang mga initiatives na ginagawa ng Binyan, talagang hangang-hanga po kami bilang tagapangulo ng Civil Service Commission. Kami po ay talagang humahanga at the volunteerism and the dedication ng mga civil servants natin sa Binyan, eh talagang saludo po kami. Kaya maraming salamat, Mayor, Vice Mayor, at Councilor. Thank you po sa inyo lahat. Thank you so much po, Attorney Nograles. Reminder po, we're now down to 2 questions po. Good morning po, Maine Autumn from the Philippine Information Agency, Calabarzon po. So you have mentioned po that this tree growing activity is for a cause po. Magkakaroon po ng 100K one-time financial assistance po yung mga namayapa or mga affected po natin ng mga civil servants. Ano po yung naging pamantayan ng Civil Service Commission para dito at sino-sino po yung mga qualified beneficiaries ng mga namayapang kawani ng gobyerno? Paano po sila makikipag-ugnayan sa inyong tanggapan? Sa regional offices po natin, so it's nationwide, matagal na pong programa ito ng civil service. It's called our Pamanang Lingkod Bayani Program. Meron po tayong mga documents, but basically ang documentary requirements lang naman po has to do with proving that they are in service, in government service, proving na yung they died in the line of duty. So basic proofs lang po yung kailangan natin and attestations. Tapos yung regional office, field office natin and our regional office will endorse their recommendations po sa amin sa central office. Tapos sa central office, nagde-decide po kami and then after that ay ida-download na po at ibibigay. Ito turnover ng regional or field office dun sa pamilya nung nasawi na civil servant who died in the line of duty. At nakikipag-ugnayan rin po kami sa mga state universities para po yung pagbibigay din po ng scholarship sa mga anak na naiwan. So it's really a process, madali lang naman po, but basically the endorsement and pagsabit ng mga papers and requirements ay sa field office and our regional offices. Thank you po. For Mayor Arman po, ayan. Mayor Arman, alam ko po na ito pong tree growing activity ay ginagawa na rin po or nagawa na rin po dito sa lungsod ng Binyan. Ano-ano pa po ba yung mga lugar na aasahan namin na magkakaroon pa ng mga ganitong aktibidad sa mga susunod po na buwan, mga taon? Well, the other side, yung Malaban side, napuntahan eh. Dahil libo rin yung dala natin ngayon eh. No? Na mukhang mako-cover na natin. And siguro, yun na lang iba, yung mga sa housing naman natin, hindi pa panahon para tamnan yung mga open spaces. Gawa ng pinaprocess pa lang. Hindi naman kailangan mo nang maayos muna yung mga kalsada natin. Pero for now, areas in De La Paz, Malaban, Canlalay, mako-cover na. Merong pang maiiwan, so mga taga-sentro na lang ang magtatanim ng iba para mapili. Gawa ng may mga ibang area na lubog pa sa tubig eh. So, antayin lang natin, idadali namin yung mga iiwanan ng LLDA at ng civil service na mga seedlings, idadali muna sa nursery ng city at pag tama na yung panahon, then itatanim na rin natin. Basically, itong dalawang barangay ito, Malaban at De La Paz, ang pinakamalaking site para sa tree planting dahil ang city government ay mayroong malaking lupa dito sa dalawang barangay ito. Thank you very much. We're now down to our last question. Yes, sir. Yun, Roy Tumanda po from Manila Standard. Magandang umaga po kay Mayor at kay Vice. Ito po yung question ko para sa last question daw sa dalawang ating kikisigang mga LGU dito. Kay Mayor, napakaganda na po itong iiwanan yung naging proyekto. Nabanggit niyo po kanina na ang tubig po natin ay nandyan na. So, pag kayo po ay magiging isang kinatawan ng ating lungsod, ano po ang magiging proyekto nyo para po sa Laguna Lake? At sa ating pong Vice Mayor, ano po ang mga susunod yung proyekto na ipaghahandaan sa mga susunod na panahon? This early, nakalista na yung mga gagawin ko. Pero sa yung connected sa question, ang napansin ko, no,
napapansin lamang ang Laguna, Rizal, itong nasa ng Laguna Lake, nasa baybayin, napapansin lang tayo kapag bahaan. Kapag pinapakita ng media na kawawa ang mga taga Binyan, taga San Pedro, taga Santa Rosa, dahil sa baha. Dahil yung baha namin talagang nagtatagalin. Napapansin lang tayo 2-3 months. After ng 2-3 months, wala na. Ngayon, may awa ang Diyos sa Congress. Ipupush natin ang pag-strengthen ng Laguna Lake LLDA. Kasi ngayon, pag tininan mo ang Laguna Lake, LLDA, masyadong kokonti ang tauhan. Pangalawa, yung kanilang police power parang hindi ganon. Ang sabi nga, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni GM. Ang LLDA daw ay parang sakit sa puso. Laging nababypass. Ano yung sabihin ng bypass? Yung hindi sila may project na kailangan konsultahin ng LLDA, hindi sila kinukonsulta. Nababypass sila. Hindi sa puso talaga, yung nababypass. So, iyon kasi medyo hindi masyadong makapangyarihan ng LLDA, kulang sa kapangyarihan. Bakit ko nasabi yun? Tingnan ninyo. Ang tagal-tagal na ng problema natin sa pagbabaha. Ilang politiko na ang gumagamit na issue ng Laguna Lake. Di ba? Yung pagbabaha, laging ginagamit na issue. Para bang ang mayor ang may kasalanan sa pagbaha. Ito ang level ng Laguna Lake. Saan namin nadalahin? Sige nga. As the water would seek its lowest level, talagang bababa. So, tatanggapin ng Laguna Lake, magsusuwel ang Laguna Lake, babain ng Binyan, Santa Rosa, San Pedro, at marami pang cities and municipalities. Ang tamang solusyon lamang dito is dapat itinuloy yung dredging. Ang national government ay umutang. At binabayaran natin ngayon, natalo tayo sa kasong yun eh. Pero hindi itinuloy ang proyekto dahil sabi ni GMA ni Pangulong Pinoy noon, graft-free din daw. Pero mas matindi naman na nangyari. Wala tayong pinapakinabangan and still nagbabayad tayo. Ganito lang ang simpleng konsepto lang. Common sense lang ito. Kaya nagbabaha kasi ang Laguna Lake ay kokonti na ang capacity to store water. Basic yon. Walang pupuntahan ng tubig kundi Laguna Lake. Ang capacity niya to store is very minimal na, konti na ngayon. No. Paano ngayon mag-i-increase ang capacity? I-dredge. Kung gaanong karami ang silt na maaalis mo sa Laguna Lake at itatambak mo, katulad ng ginawa natin dyan, doon sa Binyan River, dinredge natin, tinambak ho natin sa paligid, tumaas. Yung pinaggagawa ng eskwelahan ngayon, mataas na ho, gawa ng tinambak ho natin, very yung soil, maganda pa ho sa pag-aalaman. Kung ano yung dami ng silt na may aalis natin, iyon ang maidadagdag na capacity. Di ba basic yon? Para may isang planggana, maraming bato, may tubig. Alisin mo yung bato, yung tubig bababa. That's how basic it is. Good thing, yung iba kasi hindi napansin, bakit ang bilis humupa ng tubig ngayon sa area nito? Alam niyo kung bakit? For the past 6 months, nagde-dredge na po ang City Hall, ang city government. Dinedredge na po natin ang Binyan River, hindi po pwedeng Laguna Lake. Dahil baka hindi kami bigyan ng permit ng Laguna Lake at saka hindi namin kaya, ang mahal po. River muna. Kasi ang river natin, ang taas na rin ng silt. Di ba? Pag tag-araw, natatawiran na ng tao di ba? So, dinedredge natin. Tapos, 2 weeks ago, tinawagan po ako ni RSA, Ramon Ang, ng San Miguel. Mayor, padadala ko sa iyo ang 5 heavy equipment namin tsaka mga tauhan namin. Hindi natin nakikita, andyan po ako sa San Miguel. Nasa bunga nga po ng river. Nagde-dredging din po sila. Kaya malaking bagay po, lumalim po itong parting ito. Kaya ang tubig, ang bilis pong bumaba. Yun po yung reason. Kaya nagpapasalamat tayo kay RSA ng San Miguel. Talagang napakalaking bagay po. So ito yung pagtutuunan ko, isa sa mga pagtutuunan ko ng pansin. At samahan ninyo ako sa Kongreso. Yes. Salamat po. Maraming salamat po, Mayor Arman, Vice Mayor Jen. Sa akin naman, siyempre, eto lagi ko sinasabi. Ang lungsod ng Binyan, kaya fully developed, fully grown,
dahil sa pagtutulungan ng aming namumuno dito sa city government. Sabi ko nga, if ever, ang magbabago lang naman po ay kapitan ng barko. Yung barko, same pa rin. Siyempre, yung mga proyekto na ginawa ng ating mahal na Congresswoman Len, ni Attorney Mayor Armand de Maguila, ay na-incorporate po. Siyempre, yung lahat, alam po naman namin, yung lahat ng programa po ng aming mayor ay talagang dumadaan din naman po sa council, headed by yours truly, kasama ang aking mga sangguniang pansod. Dumadaan po yan. Ang kagandahan lang po dito sa lungsod ng Binyan, nagkakaisang namumuno at marunong po makinig yung aming boss. Pag kami nag-advise, boss, medyo hindi okay. Yun ang kagandahan po dito. Marunong makinig ang aming mayor. Hindi niya ginagawa, hindi siya nag-approve ng sarili lamang. Pero syempre, pag tayo na, binigyan din ng pagkakataon na maging ama ng lungsod ng Binyan, yung innovation na lang po, nung kanyang mga programa, syempre yung programa ni Mayor Armand, ito talagang pinagplanuhan, hindi sa term, during present, ang pinag-iisipan po lagi namin ay yung future na mas makakatulong po sa ating lungsod ng Binyan. Kaya nakita nyo naman po yung mga proyekto at programa na ginagawa po namin dito, lalong-lalo na, before nga, ito yung sinasabi nila, Mayor nila Ate Rose, talaga before, pag nagpunta kayo dito, hindi nyo po pupuntahan. Kayo naman, napansin nyo rin naman po, pagpasok nyo lang po yung papunta po dito, siguro yung iba nadidismaya pa dahil may tubig, makitid ang daan. Pero nung nakita po siguro to, kaya na, nakita nyo po yung innovation na ginawa po at programa po ng ating namumuno dito sa lungsod ng Binyan. Asahan nyo po, pagdating ng panahon, sa tamang panahon, yung mga programa, lahat ng programang pangarap ng aming mga kuya tawag ko sa boss ko, idol ko to at saka ang ating mahal na congresswoman, yung mga pangarap nila for the next future or generation ng namumuno dito sa ating lungsod ng Binyan, yung pangarap nila ay matutupad pag ako po yun inyong nasuportahan, syempre, in the near future. Eto na po, tuloy-tuloy lamang po at saka sana sa susunod, boss, invite natin sila, puntahan natin yung Dalampasigan. Diyan po, siguro, pagpunta niyo po in 3 years time, ma-amaze po kayo. Muli, maraming salamat, Secretary. Maraming salamat po kay GM, Sir, Attorney. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng media partners na nandito, maraming salamat sa nakisa po sa aming HR Head. Ma'am Jen, Sarmiento, maraming salamat sa lahat ng kawani ng lungsod ng Binyan.